Ako lang ho ay may share na kaunti. Puntahan niyo po ako sa aking Facebook page doon sa Howard Limueco. Natatawa ho ako doon sa ini-upload kong reels. Yung mahuhulog ang 50 million at ang asawa mo. Sino ang sasaluhin mo? Isa lang ang pwede. Puntahan niyo po ako doon sa aking Facebook page, Howard Limueco. Makikita niyo po doon yung aking reels at nakakatawa po yung ginawa ko. At sana ho, matawa rin ho kayo. Yon, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Kagigising lang ho namin ngayon. Araw ho ngayon ng linggo, February 4. Anong oras na ngayon? 10:41 ho ng umaga. Kamusta ho kayo? Sana ho kayo ayos lahat yan. Medyo malamig ho ngayon, -7 dito sa Edmonton, Alberta. Pero bago lahat, mahal na rin na, mag-hi ka muna. Para matagal ka na hindi nag-hi. Ayan. Yun hong aking si Utoy, natutulog pa. Tapos yung aking bianan ay naglalakad-lakad ho sa labas. Ipasisilip ho sa iyo ang labas ngayon ng aming bahay. Parang pawala na ho ng pawala ang snow dito sa Edmonton, Alberta. Ito ho, parang nakakadaya yung araw. Parang malakas ang sikat ng araw. Pero syempre, pag lumabas ho tayo, kwan yan, malamig. Ipasisilip ko ho sa inyo. Malamig nga. Yan. Nakita nyo ha, yan. Ay hindi muna ho tayo lalabas. At ako lang ay naka-short at t-shirt. Ay malamig nga ha. Ano ba niluluto mo asawa ka? Yan ha. Ito ho ang aming almusal. Yan ho oras ngayon, 10:43. Tapos nagluluto siya ng kwan. Dapat pala inobe natin. Hindi mas maganda na yan ano. Asa kaya si Utoy? Si Utoy ay natutulog pa. Excuse me. Anak, gising ka anak. Tapos ito ho, hindi kami makakasimba ngayon. Medyo nakikinig ho ng misa ano ho, at hindi kami makakaalis ngayong araw ng linggo. Yan. Yeah, happy Sunday ho everyone. God bless us all. Yan. Tama ba yung English ko, asawa ko? God bless us all, yan. Masayang araw ho ng linggo sa ating lahat. Ano ba yung pag-uusapan ho natin ngayon? May mga nagtatanong ho, ano? Worth it pa ba na makipagsapalaran o tumira o pumunta dito sa Canada kung worth it pa? Ano asawa ko? Worth it pa bang tumira dito sa Canada? Sure. Of course, malakas yung sagot niya, parang determinado. Of course, pag-uusapan ho natin yan mamaya at magkita-kita ho tayo mamaya. At ito po, katatapos lang ho namin kumain ng umagahan. Ngayon, tong aking si Utoy. Si Kel, mag-hi ka muna anak. Yan, bali yung aking anak ho ay tinuturuan ko magluto ng mga basic na pagkain Pinoy. Kagaya ho ng tinola, kagaya ho ng adobo. Bali nagluluto ho siya ng adobong manok. Sa ngayon, dahil ang alam lang niyang lutuin ay magluto ng kanin sa rice cooker, magluto ng piniritong itlog, magluto ng noodles, magluto ng pancit canton, magluto ng hotdog, kahit pa paano ho, ay siya ho naman ay nasa 16 years old na, ay dapat ho marunong na siya ng mga basic na pagkain Pinoy, na pagkain nating mga Pilipino. Yan. Bali, tinuturuan ko muna ho siya magluto ng adobo. Yan. Tapos ito hong susunod, magluluto ho siya ng tinola. Yan. Yan anak, hintayin mo muna siya maging golden brown. Yan. Tapos naka medium high heat ka. Ito, baliktarin mo to. Okay na yan. Yan, bali tinuturo ko nga ho sa aking anak. At syempre,
16 anyos na. Yan hong oras, 12:45. Yan. Para ho naman na kahit pa paano ay marunong siya ng ilan-ilan na magluto. Ilang-ilang pagkain, putahing Pinoy na kaya niyang gawin, ano. Dahil ang mga kabataan ho ngayon, hindi ko naman ho sa nila lahat, ay mahilig naman sa mga cellphone, ano ho, sa mga gadget, sa mga games, yan. Bale, ano ho nga bang pag-uusapan natin ngayon? Kagabi ho, may nakausap ho kami ng mahal na reyna ng aking misis. Yun hong kanyang mga kaibigan ho sa Singapore, ano ho. Dahil ho sa lingid ho sa inyong kaalaman, ang akin hong asawa ay nagtrabaho ho sa Singapore, doon sa Marina Bay Sands Hotel, ano ho. Bali ho, yung mga kanyang naiwan doon ng mga kaibigan, nagbabalak hong pumunta dito sa Canada. Sa totoo lang ho, ang tagal niyang kausap kagabi. Tapos ang tanong nila kung maganda pa ba daw dito sa Canada, kung worth it pa bang magtrabaho dito. Yun ho ang mga tanong sa kanya ni Mrs. Yan. Syempre gusto ko na ho ding i-share sa inyo na worth it pa ba na tumira dito at magpunta dito sa Canada, ano ho. Syempre ho, yung nagtatanong taga Singapore ho. Siguro ho naman yung mai-share ko na turo sa akin ni Mrs. regarding doon sa Singapore. Sabi ng aking asawa, based sa experience niya noong nasa Singapore ang aking asawa, talagang malaki ang sahod po nila doon sa Singapore, ano ho. Medyo noong lumipat daw siya dito sa Canada, sabi ng asawa ko, kailan ka dumating dito sa Port McMurray? Anong year? April 2014. So, aminado ka na mas malaki ang sahod mo sa Singapore kaysa dito sa Canada, tama? Yes. Yan. So, bakit ka pumunta ng Canada? Ano yung... lahat kaming temporary foreign worker way back 2014 bagong open yung Tim Hortons. So, lahat ng empleyado noon is recruited from Singapore. So, lahat kami, nag-uusap-usap kami. Lahat talaga, mas malaki, di hamak na mas malaki ang sahod namin sa Singapore compared dito. Noong Pero, 2014? Yes, even now. Kahit naman hanggang ngayon, mas malaki talaga ang sahod sa Singapore. Yun nga lang, future-wise. Okay, sige. So, Future-wise, Canada tayo. Kasi Okay. ang Singapore is for short term lang. okay. Pero syempre, may mga permanent resident din doon. Yes. Kaso mahabang Kaya proseso. lang, oo, tsaka mas mahigpit. Excuse me. Mas mahigpit ang processing ng pag-apply ng Singapore citizen kaysa dito. Pero marami akong friends na ginive up ang kanilang Singapore citizen para lang sa kanila. Singapore citizen or PR? Singapore permanent residence nila para lang makapunta ng Canada. Okay, sige. So, yun ho, bali, Marami akong kaibigan doon. So, dito permanent residence na sila. So, ginive up nila yung Singaporean permanent residence nila. Okay? Okay. Yun po, bali, nakapaghandog ho ang mahal na reyna ng kaunting kaalaman based po sa kanyang experience. Yun po, based po sa kanyang experience, ano. So, pag-usapan ho natin, worth it pa nga ho bang tumira dito sa Canada, no? Syempre, ang social media po kalat na kalat. Yan, ano ho. So, ano ba yung sinasabi kong kalat na kalat? So, doon ho sa mga Facebook, sa mga TikTok, Instagram, or sa mga news, na mataas na daw ang cost of living dito sa Canada. Tama ho kayo. Talaga ho na mga mataas ang cost of living dito sa Canada, ano ho. Kasi syempre ho, depende ho yun sa lugar, ano. Kagaya ho dito sa Edmonton, mas mababa ang cost of living dito sa Edmonton kaysa doon sa pinanggalingan naming probinsya, ano. Kaya ko lang ho ni-share ito nga na kung worth it pa ba na pumunta sa Canada kasi yun nga po, yung mga naiwan ng mahal na reyna ng aking asawa na katrabaho doon sa Singapore ay gustong pumunta rito. Doon po sa nakapanood ng aking video na regarding ho sa aking pinsan, yun hong na-interview ko dito sa bahay na galing ho siyang Taiwan, ano. Tapos ang 6 months, ang kontrata lang niya ay 6 months as a seasonal worker, ano.
Kaso doon sa naging experience niya ay medyo hindi maganda. Hindi pa natatapos yung kanyang 6 months, nawala na po siya ng status sa kadahilanan na mababa daw ang benta ng kanyang pinagtatrabahuhan sa British Columbia Pero gayon pa man, andito na po siya sa Edmonton. At ang good news po doon, nakatagpo na po siya ng Lamia. Pero through agency yan. Syempre, isa na hong halimbawa yon doon sa question na worth it pa ba ang Canada. Nung kinausap ko yung pinsan ko, sabi sa akin, pinsan, hindi ako uuwi. Dito sa Canada, mabibigyan ko ng future ang pamilya ko at ang magiging anak ko. Yan. Which is totoo naman Dahil hanggang sa ngayon ang dami hong nag-i-student visa mula galing ng Pilipinas o galing sa iba't ibang bansa papunta rito ng Canada. Ang dami hong nakaprocess na student visa. Isa na doon ang aking kaibigan sa Pilipinas. Yan. Tapos marami ding mga visitor visa na nai-encounter ko na palibhasa nga po, may YouTube channel tayo na nagme-message sa akin, may alam po ba kayong agency? Pwede ba kayong mag-vlog regarding sa agency? Yan. May mga nagme-message sa atin ngayon. Alam nyo para sa akin, worth it pa rin ang Canada. Bakit dito kasi, may posibilidad na maging permanent resident ka. Hindi kagaya ng ibang, ito baka naman sabihin nyo hinahama ko yung ibang lugar. Dito kasi, may posibilidad na permanent resident ka. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, ikaw mag-isang nagpunta rito, may naiwan kang pamilya sa Pilipinas. In future, pwede mong makuha ang asawa at anak mo. Pasensya na kayo kanina at medyo naputol tayo at akin inaalalayan ng aking anak sa pagluluto ng adobo. Balik tayo doon sa tanong na worth it pa ba dito sa Canada. Pag doon sa tanong na worth it pa ba ang Canada, medyo parang malawak ang kasagutan doon Bakit malawak ang kasagutan doon? Dahil bawat naman kababayan natin na Pilipino na napunta dito sa Canada ay iba't iba ang experience. Meron hindi maganda at merong maganda merong sakto lang Bali itong i-share namin noong base lang ito sa aming experience naaalala ko noong nagka-pandemic. Ano bang taon yon? Asawa ko, anong taon nagka-pandemic? Apple? 2019? 2020? Okay. Noong nagka-pandemic, nagtatrabaho kami ng asawa ko sa isang restaurant. Bali, na-layoff po kami. Na-layoff kami ng 4 months. Asawa ko, punta ka nga dito. Please. Na-layoff kami ng 4 months. So, ibig sabihin nasa bahay lang kami. Hindi kami kumikita. Hindi kami pinasasahod ng restaurant namin. Hindi, sinishare ko sa kanila yung natanggap natin na binigyan tayo ng government. Serve. So, magkano yun? Monthly? 2,000? 2,000. Binigyan tayo for 4 months, 4 months, Yun. So, nung nagka-pandemic, 4 months kaming nasa bahay, hindi kami pinasasahod ng aming kumpanya na restaurant. So, ang ginawa ng government ng Canada, ito yata pangkalahatan Pangkalahatan ito sa Canada. Nasa bahay lang kami, nakakatanggap kami ng 2,000 monthly for 4 months. Magkano yun? Malaking halaga yun. Sa loob ng 4 na buwan, meron kang 2,000. So, 8,000. So, take 8,000 kami ng mahal na reyna ng aking misis sa loob ng 4 na buwan na iyon. Pero, kung sasabihin nyo po naman na sigurado, yayariin ka sa tax, ibabalik nyo yan. So, nagbalik po ako ng $900 nung nagpa-compute na po kami ng tax. Tapos yung mahal na reyna yata, 1 tong ibinalik. So, kahit pa paano, tubo pa rin. Kaya masasabi ko na worth it pa rin ang Canada. Ito, kasama natin ang mahal na reyna. So, tatanungin natin siya based sa kanyang experience. Para sa iyo, bakit worth it ang Canada? Sa mga nagtatanong na mga kakilala mo sa Singapore na gustong pumunta dito. Kasi tinatanong ka kung worth it pa bang magpunta dito sa Canada. Ikaw, ano yung sagot mo doon? Bakit worth it sa'yo? Future-wise.
So, Paano future-wise? Laliman mo yung paliwanag mo. Dito kasi, makukuha mo yung family mo. Okay. I agree. Patience lang. 1 to 2 years. Diba? 1 to 2 years. Kung may PR application ka, makukuha mo agad sila. Sa Singapore kasi, sa ibang bansa kasi hindi mo makuha yung family mo. Although sa UAE, nakukuha nila yung family nila, di ba? Mm. Pero yung assurance ng permanent residence, wala doon. Ewan ko ngayon, pero ngayon parang may bagong program ng UAE. Siyempre, baka mamaya, kung may nanonood sa'yo na taga UAE, taga Singapore, sabihin sa'yo, mali yung sinasabi mo, di ba? Pwedeng gana, ha? Kasi sa UAE, alam ko, pwede nang may program na ngayon ng government nila doon for permanent residence. Pero syempre, mahabang process yun. Tapos, di ba? Dito din naman mahabang process. Mahabang ano? process din naman. Pero, syempre, dito kasi, yung bata, so pag maliit pa siya, till high school, free education, di ba? Unless, ipapasok mo sila Sa private. sa private school, Catholic school, ganyan. Iba't iba rin. May fees, pero hindi ganun kalaki. Okay. Katulad ng anak natin, nasa Catholic school, di ba? So, may fee siya parang $300 plus, $300. Pero, kung isipin mo, kahit na 300 plus, worth it pa rin yun, di ba? Pero dati, nung nasa Labrador City siya, libre siya, ano? So ngayon yung pinapasukan Public niya, school. yung ngayon pinapasukan niya, medyo... Catholic school. So, private na rin ng konti, ganun ba yun? Hindi ko alam Catholic school. So, number So, may one... tatlo kasing category. Meron tatlong categorized dito ang high school. Merong public, merong Catholic, tsaka may private. Private. So, ang number one mo, nasagot, kaya worth it pa rin ang Canada dahil sa future. Ano yung number two? Pag nanganak ka dito, paano pag nanganak? Siyempre, mga check-up, libre. Di ba? Yung kumari natin, nanganak, nung last month. CS. Cesarean. Free. Okay. Ano pa? Bakit pa worth it? Kinakaltasan tayo dito ng tax, tama? Yeah. Pero ibinabalik din sa atin ng government. Yes. Sa Pilipinas, kinakaltasan tayo ng tax, pero Nabubulsa. Nabubulsa ba? Nabubulsa ng politiko. Ano pa? Bakit worth it? Di ba nabubulsa ng politiko? Tapos, Ano pa? Bakit pa? di ba sasabihin na naman nila na nagbabayad tayo dito ng sa medical. Oo, pero naibabalik din naman sa atin, di ba? Kumbaga nakikita natin yung tax na ibinabayad natin dito is nakikita natin yung Napapakinabangan natin. yun, napapakinabangan natin. Tapos sa company dito, yung mga company dito, may mga company na magaganda ang benefits, di ba? Katulad ng company mo dati, company ko. Yung pong company ko ngayon, yung aking anak, palalagyan ko ng braces. Dito sa company ko ngayon, meron silang 3,000 para sa, ano ba yun? Sa ortho ba yun? Tapos yung company mo, meron pong ang company niya na 3,000 din sa dental, yung sa ortho. So, ang braces dito is parang 7,000 plus. So, bubunot na lang kami ng personal namin pera na magdadagdag na lang ako ng 1,000 plus. Kasi, kung ipapabrace ko si Utoy, i-combine namin yung tig 3,000 kami. So, at least magkaka-brace ho siya, no? Para mapaayos yung Ngipin, ano? Kasi sungki-sungki po talaga. Mm-mm. Ano pa? Bakit worth it? Sabi mo, number 1, future. Number 2, yung panganganak. Tsaka, na-share ko din sa kanila nung wala tayong trabaho, pandemic. Di ba? Supported tayo ng government. Ano pa? May pang-apat pa ba? Ano ba yung based sa experience mo? Kuwari, nanganak ka, so wala kang work, so supported ng government through EI. Kasi yun yung kinakaltas sa sahod mo nung nagtatrabaho ka pa. So may EI. Kung natanggal ka sa trabaho, terminated, pwede ka rin mag-EI. Kung nawala ka ng trabaho, pwede ka rin mag-EI. So, employment insurance yun, EI. Yun. Alam niyo ho, hindi katulad sa Pilipinas, pag nawalan ka ng trabaho, nga tayo, di ba? Alam niyo ho, masasabi kong worth it pa dito sa Canada kasi hanggang sa ngayon, libo-libong Pilipino mula Pilipinas ang gusto mag-apply dito. Oo, pero sa kasamaang palad, yung katulad ngayon, nagbago ang sistema ng student visa. Naghigpit na talaga sila. Diba? So, kung mag-a-apply ka ng student visa, mas tumaas ang proof of funds.
mas humigpit sa pag-apply ng open work permit for your spousal. Okay. For your spouse. So, hindi ka na basta-basta ngayon makakapag-apply ng open work permit para sa asawa mo, para makasama mo siya pagpunta dito. So, isang challenge yun sa ating mga Pilipino na gusto makapunta. Gusto ko lang pong mag-apologize kasi nabanggit kanina ni Mahal na Reyna na parang sabi mo kanina, mas maganda rito, mas maganda ang Canada kaysa Singapore, mas maganda ang Canada kaysa Middle East, sa UAE. Syempre, kanya-kanya po tayo ng mga ng mga opinion, ano? Syempre, kung may kakilala kayo sa Middle East, sa UAE, may mga kakilala ho rin kami. May mga friendhood din kami na gustong makarating dito. Na yun hong mga istorya ng buhay nila ay sinasabi din nila sa amin na pare ko, Mari, gusto na namin makapunta dyan sa Canada kasi mahirap dito sa Middle East. Marami talaga. May mga kaibigan ako, may mga kabarkada ako sa Middle East. Engineer sila sa Dubai. Pero maganda ang sahod nila doon pag engineer. Maganda. Nandun ang kanilang family. Mga anak nila, iba doon na pinanganak. No? Pero may isa akong kaibigan na classmate ko siya nung elementary. Last August lang. So, give up nila yung buhay nila sa Middle East. Nandito siya as a student visa. Okay. Nasa Calgary. So, yun lang po. Siyempre, sabi ko sa kanila, yung tanong na worth it dito sa Canada, medyo maraming paliwanag kasi yun medyo malawak. Kasi yung experience ng iba maganda. Yung experience ng iba masama. Yung experience ng iba sakto lang. So, actually, yung iba depende pa rin sa tao, no? Marami talaga. Pero marami talagang sumusubok. Maraming nagfe-failed. Marami rin namang successful yung stories. Maraming nagsisisi kasi give up lahat nila yung ari-arian nila sa Pilipinas. Katulad nung mga nabalita dati, di ba? Yung teacher siya. Yung teacher yung nabalita sa Omni News. Yung teacher siya, tapos give up niya lahat. Lupain niya, bahay niya, yung career niya. Tapos, in 1 month, umuwi siya ng Pilipinas kasi hindi niya kaya yung depression na nangyayari dito, na mahirap palang kumuha ng trabaho. Hindi, marami kasing ito ho, base ho sa experience ko, hindi ho ako nahihirapan maghanap ng trabaho dahil hindi ho ako namimili sa trabaho. Dahil ako naman ho ay laki sa hirap. Ako ay galing sa mahirap na pamilya. Hindi ho ako kagaya ng iba sa inyo na mayaman ho sa Pilipinas, nagpunta ho dito sa Canada. Ay ako ho, kahit ho anong trabaho, ay papasukin ko. Kaya hindi ko ho nasasabi na mahirap ho maghanap ng trabaho. Nasa sa pagkatao nyo lang ho yun, nasa personality nyo, kung paano kayo magtatrabaho at kung anong trabaho ang hanap nyo. Ay halimbawa ho, kayo ho ay lawyer sa Pilipinas, kayo ay doktor, kayo ay operation manager ng restaurant, kayo ay corporate chef sa isang hotel. Pagdating nyo ho dito, hindi ho ako garantisado na gayon ho din ang magiging trabaho nyo. Iba-iba ho kasi. Siguro kung pagdating nyo rito, kung kayo corporate chef o operational manager sa Pilipinas, pagdating nyo dito, gayon pa rin ang trabaho nyo sa Canada, baka ho may kapit kayo or hindi ko ho alam yan. May kukwenta ako. Nung unang dating ko dito sa Singapore, sa Canada, galing Singapore, Tim Hortons, na-assign ba naman ako sa dishwasher? Yan. So, bakit natatawa? Rotation kami. Kasi natatawa ako kasi unang first time ko maka-experience na maghugas sa isang fast food. Yung pala, ganun pala talaga. So, naghuhugas ako, umiiyak ako. Ngayon, naaalala pa ng mga kaibigan ko. May isang nagpaalala sa akin, sabi niya sa akin, naalala ko nung first time kang ma-assign sa dishwash. Kasi syempre rotation kami, hindi naman palaging doon ka sa dining, hindi ka palagi sa cashier. So, first time ako naghugas, sabi niya sa akin, ba't ka umiiyak? Kasi yun hong pamulat ho sa atin ng mga magulang natin nung nasa Pilipinas tayo. Pag ho daw tayo nakatapos ng 4 na taon ng bachelor degree, ay maganda ho ang ating magiging trabaho. Tama ho naman yon. Pero pagdating nyo ho dito sa Canada, kahit pa ho kayo i-graduate ng bachelor degree o 4 na taon na kurso sa Pilipinas, pagdating nyo ho sa Canada, ay hindi ho agad-agad na makukuha nyo yung gusto nyo. Talagang magsisimula ho kayo sa mababa. Kaya maraming Pilipino dito na nag-upgrade. Pero it doesn't mean na pagdating mo dito, kung na hindi mo na makukuha yung gusto mo. So maraming Pilipino dito ang nag-upgrade.
Yun lang ho ang may share namin. Nag-aaral. Yun ho, kung may pagkukulang kami sa aming na-share, pakituruan na lang ho kami, pakicomment na lang ho. Kung may hindi... Basta, yung sinishare natin is based on our experience. Opo. Tsaka based ho sa mga kamarites ng aking asawa, ano? Siyempre, yung mga kumari niya sa Singapore, gustong magpunta rito. So, yung mga negative side doon sa Singapore, sinasabi dito kay Mrs. Gusto daw magpunta dito sa Canada. So, sinabi namin yung agency namin, Mercan. Sabi ni Mrs. Ito yung Mercan, pasahan nyo dyan sa Ortigas, sa Robinson, ano? Kasi nga gusto na daw nilang lumipat dito sa Canada. Pero syempre, hindi ho ganun kadali yun. Ayun lang ho. Basta, kung mag-apply sila sa Indeed, sabi nga natin doon sa unang vlog natin dati. Basta sa Indeed, kung paano kayo mag-apply sa Indeed is based sa experience nyo. Sa current experience or past experience nyo, doon magbabase ang pagkuha sa inyo ng employer. Ito ho lang yung aming na-share at kung may nasabi ho kami na kulang o sobra, kayo na ho ang bahalang umintindi at itama nyo ho kami, ano? Gaya ho ng sabi ko kanina, kung ano mga na-share namin, based lang po sa aming experience at based lang po sa mga marites sa amin ng aming mga kumaharit-kumpare. Sa Middle East at saka sa Singapore, no? Hindi ho matatapos ang araw na ito. Maligayang araw ho ng linggo dito sa Edmonton, Alberta at magandang umaga ng Lunes sa Pilipinas. Hanggang sa muli po, God bless everyone. Maraming salamat. Bye-bye!